everyone! Good day! Welcome back to our YouTube channel. Ayan, so nandito tayo sa loob ng garden at today ay gusto ko sa inyong i-share yung napakaganda nating Silver Prince. Yan, kasi mayroon na siyang flower stalk and magbibigay din ako sa inyo ng care tips para sa mga gustong mag-collect nitong ating Silver Prince ay mabuhay nyo sila sa inyo, sa place nyo, kung saan man kayo. Ayan, ito yung ating Silver Prince. Yan. So, kung makikita nyo guys, napakaganda niya, diba? So, ito ay, nabili ko kay, Sir Mark Balatong. Yan, Succulent of the North. Diyan ko siya guys nabili and ito talagang succulent na to ay collectible siya. Ayan. So, as you can see, dahil sa kanyang mga leaves, yan, ibang klase yung leaves niya guys, yung bang parang may mga ganyan-ganyan, no? Monstrous, parang monstrous siya. Parang monstrous, or di ko alam kung monstrous or monstrous ba talaga siya na Black Prince, kasi naging variegated lang, kasi hindi ako nakapag-research, pero ayan, ipapakita ko sa inyo actual para nyo guys, silip nyo yung ganda ng ating Silver Prince. So, itong ating Silver Prince ngayon ay namumulaklak. Ayan, nagkaroon siya ng flower stalk. And super excited ako before kasi makikita ko na yung flower niya, yung color ng flower niya. Ayan, kasi guys, gusto ko makita kung ano yung color ng flower niya. Kasi yung karamihan dito sa mga succulents natin ay nagpa-flower ng color orange. Parang orange yan guys, ang karamihan sa bulaklak ng ating mga succulents. Pero ito guys, tingnan nyo naman guys, oh. Yan, red. So, gustong-gusto ko tong, patuloyin yung flower stalk niya kasi itong mga leaves na to ay bala ko siyang i-propagate. Yan. Bala ko siyang i-propagate. Pinapatigas-tigas ko lang siya. So, ayan, yan yung flower ng ating Silver Prince. Yan. Diba guys, napakaganda? Yan. Para ding Black Prince yung flower niya guys. Yan. So, pareho lang yung flower niya sa Black Prince kasi nakakita na ako ng flower ng Black Prince. Pero hindi pa ako nakapabulaklak ng Black Prince sa, ko guys, no, sa, nakita ko sa personal. Hindi pa. Pero, sa nakita ko lang sa mga video, yan, sa video. And, ganito din yung flower ng Black Prince nakita ko. So, ayan, itong ating Silver Prince guys, ay mabait naman siya dito guys sa lowland. After ko siyang mabili nun kay Sir Mark ay tinanim ko siya agad dito sa pot na to. And hinayaan ko muna siya ng 1 week mahigit. 1 week mahigit yun guys bago ko sa kanya nagbigay ng water kasi talagang inano ko talaga siya, tinuyo ko talaga yung bang talagang uhaw na uhaw siya kasi para yung roots niya, yung dumami yung roots niya. Kasi natatakot ako na ma-stem rot ko kasi guys, nabili ko to ng malaki na talaga siya, nabili ko and now, yan, mas lumaki pa siya at mas tumangkad. O, tingnan nyo guys. So, nabawasan na to ng leaves kasi mayroon na ditong nag-dry and then nag-try din ako nito mag-propagate through leaves and napakadali niya guys mabuhay sa leaves. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga na-propagate ko nito sa leaves. And hindi nyo na makikilala yung dahon kasi nagtuyo na. So, baby na lang yung makikita nyo dun guys. So, nagkaroon na siya ng baby and talagang maganda din yung baby niya guys kasi hindi pa kita yung ganitong itsura niya. Iba pa siya. So, tingnan natin kung kapag lumaki siya ay ganito din talaga yung itsura niya. Kasi hindi naman lahat guys ng succulents na pinopropa natin. Kunyari, ito kumuha tayo dito. Minsan, may lumalabas din ng iba. So, kagaya ni, variegated Super Balm or variegated, variegated Purple Delight. Kapag pinropagate natin yan guys through leaves, ay minsan may tumutubo dyan na normal yung labas ng dahon niya. Hindi siya variegated. Hindi lahat ng pinropagate mo sa variegated ay variegated din yung labas. So, mayroon ding nagbabalik sa dati nilang kulay. So, ayan. Ito, ang care tips ko lang dito guys ay ingatan lang natin siya talaga kasi ito, hindi ko pa to guys try sa rain and shine pero napaulanan ko na to, ilang beses ko na ba to na, twice ko na siya napaulanan kasi dry na siya kasi nga bihira ko siyang diligin. So ito talaga guys ay hindi ako nito
mahilig magdilig dito. Talagang dinadry ko talaga siya kasi ayaw ko siyang magka-problema kasi hindi natin alam mamaya magka-problema siya bigla, 'di ba? Kagaya ng nagkakaroon ng itim diyan sa stem, 'yan. So kapag dry naman talaga guys, ay safe yung ating succulents kahit na sila ay nakukulubot ay okay lang. Kasi kapag dinilig natin yan sila, babalik pa rin yung leaves nila na malutong. Yan, lulutong pa rin yan kasi kapag nakainom na sila ng water ay okay na din sila. So ayan, tingnan nyo naman guys, oh. Yan yung ating variegated silver prince and kung makikita nyo guys, kung masisilip nyo, hindi nyo ata makita guys dyan. So, pero sa personal guys, ayan, nakikita ko sa ilalim niya, ang dami niyang roots. And tingin ko, dry yung soil niya sa ibabaw and sa ilalim ay basa kasi mabigat siya. Ayan, yun din yung isang rason kung bakit hindi ako sa kanya paladilig. Yan, hindi ako nagdidilig sa kanya ng every Sunday. Yung bihira lang talaga. Minsan tinitingnan ko lang talaga kung talagang dry na siya kasi gumagaan din yung pot niya guys kapag dry na siya. So mapapansin din natin. And then yung leaves niya ay malambot. Yan, parang kulubot ganyan. Mahahawakan naman natin. Kagaya nito, ayan. Ito matigas kasi nadilig ko na to siya guys. And malalaman natin kapag tuyo yung ating yung uhaw yung ating succulents kapag ito ay magaan yung pot. Tapos may makikita tayong dry leaves and then yung leaves nila guys ay fluffy. Yan, malambot yung leaves nila, kulubot yan. Mabilis silang maganyan. Pag ginanyan nyo, mapapansin nyo naman yan guys. Kapag na yung succulents nyo, yun na yung time na magbigay kayo ng water sa kanila. So ito, hindi ko talaga to dinidiligan palagi kasi nga mataas yung pot niya and medyo malaki din kasi itong ating green pot na to guys, oh. Ayan, so tamang-tama lang din ito sa kanyang pot na to. Pero ingat lang ako sa pagdilig sa kanya kasi ayoko siyang magkaroon ng problema, ma-stem rot o ma-fungus, ganyan, ma-overwater, yan, iniiwasan ko sa kanyang mangyari. So ayan yung ating silver prince. Sa pag-propagate ng leaves, pwede natin tanggalin yung leaves nila sa ilalim. Yan, kapag gusto natin mag-propagate ay tanggalin lang natin at kailangan, dapat guys ay yung pagkatanggal natin ng leaves sa kanya ay malinis. Yan, syempre, dapat clean yung pagkakatanggal natin. So, dapat yung kukunin natin guys na leaves ay healthy. So, ayoko siyang tanggalan guys ng leaves kasi nanghihinayang ako sa mga leaves niya. Ayan, kahit na marami na siyang leaves, yan, nanghihinayang pa rin ako. And dito kasi natuyuan siya ng leaves dyan banda, oh. So, nandito yan, banda guys, yung pinropagate ko through leaves ng ating silver prince. Yan. Ito siya guys, oh. Ayan yung baby niya na nabuhay. Tapos ayan. And ito, kinainan din siya ng uod. Tapos ayan pa guys, oh. O, diba? Yan siya. Yan yung ating nabuhay sa silver prince. So, hindi pa natin ma-appreciate yung color niya kasi wala pa. Hindi pa talaga guys makikita, oh. Wala pa siyang variegation. Pero dito banda, ayan yung leaves niya guys, oh. Yan, sana guys ay tuloy-tuloy yung paglaki niya. Sana mabuhay ko siya or hindi siya makain ng uod at hindi marat. Yan. Kasi nakinakain ng uod yan guys. So, kinainan ng uod sa kabila, oh. Ayan. So, yan yung ating na-propagate through leaves sa ating silver prince. O, diba guys, mabilis lang mabuhay itong ating silver prince. Mabilis lang siya maipropa galing sa leaves. So, ayan guys, itong ating silver prince ay, antayin ko muna to guys na mag-dry itong, mag-open lahat itong flower niya and ma-dry. And after nun, ikakat ko to guys dyan. Yan, ikakat ko siya para kunin tong stalk. And then, ipopropagate itong mga leaves niya. And magtitira lang ako ng konti dyan sa leaves niya. Yan, titiran ko siya dyan sa stem niya. Pero yung iba kukunin ko. Titiran ko lang ng mga ilang piraso para i-air dry ko itong stalk and then itatry kong sa soil. So, ganun guys yung ginagawa ko sa mga stalk ng ating succulents, yung mga malalaki at medyo mahahaba. Yun yung ginagawa ko. Tinukuhanan ko ng leaves and then ipopropa ko yung leaves. Tapos, nagtitira lang ako ng ilang leaves
ilang hibla ng leaves dyan sa kanyang stalk, and then ini-air dry ko, and after na matuyo nitong stalk niya guys ay ano ko siya sa soil. Yan, ilalagay ko siya sa soil and antayin ko na mag-roots. So titingnan ko, inoobserbahan ko kung magro-roots ba siya or mabubuhay ba siya. Kasi guys, kapag nagka-roots yan at mabuhay yan, magiging magiging katawan siya. And then tatanggalin natin tong flower niya. Tapos guys, itong katawan niya, nagkakaroon niya ng babies. May tumutubo siya. Ganon yung nangyayari sa kanya. So, natry ko na kasi yan guys sa iba nating succulent. So, dito itatry ko din siya para matry natin kung mabubuhay ba siya dito sa stalk niya and sa leaves ng stalk niya. So, itatry natin yon. So, napakita ko na sa inyo yung yung pinropagate ko galing sa leaves nitong ating Silver Prince. Yun yung kinuha ko guys na leaves nung pagkadating niya to sa akin. Pagkatapos kong i-unbox, bago ko siya itanim, ay kumuha ko sa kanya ng 4 na leaves, and yun guys, yung pinakita ko sa inyo na baby. So, wala na siyang mother leaves, kaya dinidilig ko na yun guys. Yan, pero hindi pa lagi kasi baka naman ma-overwater kasi malaki din yung pot na yun eh. So, ayan, unti-unti lang yung pagdilig sa kanila. So, kapag ang soil mix naman na gagamitin natin dito guys ay dapat ay well draining para hindi sila ma-overwater at mabilis lang bumaba yung tubig kapag diniligan natin sila. So, ito ang gamit ko dito ay rice hull. Same pa rin ang mga gamit natin dito sa ating mga pare-pareho lang naman guys yung ginagamit ko dito talaga sa aking mga succulents. So meron lang tayong nagamit na karaan, yun yung Alnus Compost, pero ito guys rice hull talaga, bulok na rice hull. Yan, kung makikita nyo, ayan, wala tayong toppings. Ito kasi guys may toppings ako, yan, wala tayong toppings. So yan yung ginamit natin na soil mix, rice hull na bulok with sinunog na rice hull, yan. Tapos may konting pamis na din kasi nahaluan na siya ng mga dati ko pang soil mix na nirecycled ko lang guys. So yung mga pamis nun sa top na toppings ko ay hinalo ko na lang din doon. Kaya meron silang konting pamis. So ito, naglagay lang ako dito ng toppings na pamis nung may pamis ako. So that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching. At hindi pa po pala kayo guys nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe Marjan's Garden, like and share. Also, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. And that's all for today. Yan, maraming salamat guys sa inyong panunood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone!